Mga kabida, isang magandang oras sa lahat at welcome po sa aking channel. Ito po, pag-usapan pa rin natin itong reconciliation peg po ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos po, mga kabida, kung saan po ay hanggang ngayon marami pa rin hindi ho naka-move on dun ho sa kanya hong biglang pagkabyo po, mga kabida, mula sa pagiging aggressive, attacking the Dutertes, ngayon, parang umatras na po, mga kabida. Sumuko na po, ang Pangulo. Okay? Marami hong nakaobserba pagkatapos hong sinabi po ni Vice President Sara Duterte na gusto ho niya yung bloodbath, sa kanyang impeachment trial dyan po sa Senado. Isang araw lang po, mga kabida, yung pagitan po, bigla hong nagkaroon po ng statement ito hong si PBBM na gusto ho niyang makipag-ayos sa mga Duterte. Kaya nga may mga interpretations po na baka natakot po ito hong si PBBM po, mga kabida, doon po sa bloodbath peg ni Vice President Sara Duterte. 'Di ba? Kasi alam naman po natin, mga kabida, na wala na po talagang magagawa ito kung si Pangulong Marcos. Kasi kitang-kita po dun sa interview po sa kanya ni Katunying, mismo ang Pangulo nagsabi, mga kabida, na hindi ho nagustuhan ng taong bayan yung klase ho ng pamumulitika, tsaka yung ginawa po ng gobyerno. Disappointed daw yung taong bayan po, mga kabida. Buti alam po niya yun. Okay? Buti alam po niya yun, na disappointed po yung taong bayan. Kung tutuusin po, magkaiba yung pahayag po ni PBBM at saka yung kanya hong tagapagsalita sa Malacanang. Kahit na po halatang napakababa na po yung trust rating po ng Pangulo, pilit pa rin sasabihin po ni Yusek Castro na pinagkatiwalaan pa rin siya, ang Pangulo ng taong bayan, mga kabida. Ang pinagbasihan po niya, mga kabida, ito hong latest survey. I think Okta Research ata yun, o di kaya Tanjiri, Mismo na ang Pangulo nagsabi, mga kabida, na hindi ho natuwa ang taong bayan, disappointed po ang taong bayan. Kaya nga, naintriga po ako dun sa kanya hong sinabi, yung may sinabi siya doon na lesson learned. Ano kayang natutunan po ng Pangulo, Baka po natutunan po ng Pangulo, mga kabida, na mali yung kanila pong strategy, yung kanila pong ginawa, lalong-lalo na po sa mga Duterte, mga kabida. Ito po yung challenge po ngayon sa Pangulo po, mga kabida. Kung talagang seryoso ito hong si Pangulong Marcos po, mga kabida, doon ho sa kanyang reconciliation peg sa mga Duterte, may tatlong paraan lang po, mga kabida, para ho maniniwala yung taong bayan po sa kanya. At maniniwala po ang mga Dutertes po, kay Pangulong Marcos. Unang-una po, pauwiin niya dito sa Pilipinas ito hong si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Pangalawa po, ipatigil niya yung impeachment trial po ni VP Sara dyan po sa Senado. Yung pangatlo po, tanggalin po niya ito hong si Speaker Martin Romualdez po, mga kabida, na ang obserbasyon po ng karamihan, siya yung naging dahilan kung bakit po hindi ho maganda ang tingin, perception, at paniniwala ho ng taong bayan dito ho sa gobyernong ito, mga kabida. Kung magagawa po yan ng Pangulo, baka po maniniwala po ang pamilyang Duterte na seryoso talaga ito hong si PBBM na makipag-reconcile, makipag-ayos po, mga kabida, sa kanila. Siguro, wala naman po sigurong gusto na magkagulo po ang Pilipinas, dahil ho sa politika, mga kabida. Okay? At siguro, maganda siguro na tumayo po itong Pangulo po sa kanya hong sariling desisyon. Huwag ho siyang magpadala ho ng mga sul-sul po, mga kabida, mula sa mga taong nakapaligid po sa kanya, Dapat manindigan po ang Pangulo. Yun kasi yung inaasahan po sa kanya, na he should be on top, mga kabida, at wala hong pwedeng dumidikta po sa kanya, kaso lang po, yung perception po, hindi po siya yung nagpapaandar po, mga kabida, sa gobyerno. Kaya nga,
lumabas yung statement po ni Senator Amy Marcos po mga kabida na ang gobyerno po ngayon ay hindi ho Marcos. Ang gobyerno po ngayon ay Araneta Romualdez. Dahil ho, perception po ng mga tao po mga kabida na ang nagpapatakbo, nagpapaandar po ng gobyerno ay ito hong Araneta at Romualdez. Kaya nga, ipakita po ng Pangulo na he is on top of the situation. Sa yung kumbaga, nagtitimon po mga kabida sa kanya hong gobyerno. Hindi ho yung ibang tao, hindi ho yung mga nakapaligid po sa kanya. Okay? Kaya nga, nabansagan ito hong si PBBM na weak president kasi ho, kinokontrol daw siya ng mga tao na nakapaligid daw sa kanya mga kabida. So yun po, kung seryoso po ang Pangulo na makipag-reconcile sa mga Duterte, yun yung tatlong mga paraan na pwede ho niyang gawin. Baka sakali, paniwalaan po siya mga kabida ng mga Duterte at ng taong bayan. So yun po, yung ginawa po ng Pangulo na bigla ho siyang nag-360 po mga kabida, bigla hong naging maamo at mabait ngayon sa mga Duterte, dahil ho natatakot daw ito hong Pangulo dun po sa sinabi po ni Vice President Sara Duterte na gusto ho niya ng bloodbath sa kanya hong impeachment trial. Kaso lang po, ito hong mga ibang opisyal po ng gobyerno, parang hindi ho mga abogado po, Hindi ho marunong mag-distinguish po makabida kung ano yung seryoso, yung literal, at saka ito hong figure of speech. Kaya nga, binatikos po itong si Undersecretary Claire Castro at saka ito hong si Congresswoman-elect Leila de Lima doon ho sa kanila pong reaction sa bloodbath peg po ni Vice President Sara Duterte. Mukhang sineryoso po nila yon, Mukhang ang kanilang understanding po doon is literal na bloodbath. Binansagan tuloy mga kabida, ito hong si de Lima at ito hong si Claire Castro po mga kabida ni Sastrogando Sasot na medyo nagkaroon po ng comprehension crisis. Tapos po itong si Sastrogando Sasot po mga kabida, patungkol ho sa interpretation po ni Yusek Castro at saka ni Congresswoman-elect de Lima, mga kabida, na nagkaroon po tayo ng comprehension crisis po. Kasi ho, mababa yung comprehension po ng ilang mga opisyal po dun sa statement ni VP Sara mga kabida. Hindi yun literal na bloodbath. Ano ba yan? Sino mang taong loko-loko po mga kabida na iliteral niya yung sinasabi ho niyang bloodbath sa Senado. Figure of speech yun. Okay? Kung hindi ho naintindihan yan ni Castro at saka ni de Lima, hindi na po yan problema po mga kabida ni VP Sara. Mantakin mo yung isasagot mo mga kabida doon sa tanong kung ano yung reaction doon ho sa statement ni Sara na bloodbath sa impeachment trial. Sasabihin mo, napaka-violente naman. Ito naman pong si Madam Leila de Lima, iba yung kanyang interpretasyon po. Okay, kung meron man daw dugo na dumanak po makabida, hindi ho dugo po ng mula sa prosecution, di kaya doon po sa mga senator judges. Inakusahan. Okay? Wala naman pong iba. Kung sino yung inakusahan, si Vice President Sara Duterte, Yun yung pagkakaintindi po niya. Kaya nga, lawak-lawakan po natin yung comprehension po natin, para hindi naman po tayo magmukhang katawa-tawa po, sa harap ng taong bayan, mga kabida. So, yan lang po, sa tingin po ninyo, dito ho sa reconciliation peg po ni PBBM po, mga kabida, isa ba itong indikasyon na natakot po ang Pangulo dun po sa bloodbath statement ni VP Sara, mga kabida, You can comment down sa mga hindi pa po subscriber sa akin channel. Please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyong lahat, mga kabida.